Papa Edge nangunguna sa Scouter of the Year nominees. At nakakuha siya ng 67%. What? At Papa Edge, bakit binabash? Dahil sa singseng? At Edu, lagi palang nakaalalay para kay Beyonce, nok ng pateng. Anyway guys, samahan ninyo ko na gumawa ng video reaction at commentary dito sa loob at labas ng Kalingap. At simulan natin to guys, tara let's bagets. Hello guys! Magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po ang paborito nyong reactor, Merzano TV 2.0, na maghahatid sa inyo ng mga kaganapan, especially dito sa EDSI at syempre dito sa loob ng Kalingap. At syempre guys, shoutout po muna natin yung mga kababayan natin na solid na viewers natin. Yung iba dyan, silent viewers, di nagko-comment pero solid sila. Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Sana po nasa maayos po kayong lugar. At kamusta po? Namiss ko kayo guys. At maraming salamat din sa lahat ng mga nag-comment sa last reaction video natin sa live, no? Mamaya babasahin ko pa yung mga comment ninyo. At ito na nga, at syempre ngayon pala I would like to say congratulations kay Papa Edge. Talagang nangunguna siya, no? Based based sa vote, no? Gumawa ng survey o poll si Kalingap Rob. At dito makikita natin guys, putahan natin yan. At the same time, i-react natin na ganun pala si Papa Edge, no? Lagi nakaalalay kay Beyonce. At alam naman natin guys, talagang habang tumatagal ay lalong lumalalim at sumasarap. Sabi ko nga, hindi na to love team eh. Dati love team, yes, no? Sabi nga natin, from real to real, no? Real for camera and then real, totohanan. Kung napanood yung mga reaction video natin, especially yung mga live nila, grabe guys. Panoorin nyo po yun, talagang nakakatuwa at talagang kakaiba ang nagiging live ni Papa Edge at ni Beyonce ngayon guys. Sobrang live na, no? Talagang medyo na sila, very vocal and showy, no, sa mga maraming tao, no? Dito talagang live, mapa-live, serye, uploads, talagang kita naman natin, napaka-sweet. Lalo na nagpunta sila sa Baguio, talagang napaka-sweet guys. Talagang, ay nako. Pero guys, gusto ko nang i-shoutout din, no? Gusto ko i-shoutout lahat ng buong Team Kalingap. Syempre, sa pangunayan ni Kuya Bal Santos Matubang, no? At syempre, ang ama ng Kalingap. At syempre, ang ina ng Kalingap na dapat respetuhin at dapat suportahan. Syempre, nag-iisang Ate Edna Vlogs. At the same time, shoutout din po natin ang nag-iisang direktor na nagpapaviral sa Kalingap. Siyempre, walang iba, si Kalingap Rob. At anyway guys, bago tayo magpunta dito sa ni Kuya Brooks, try po natin na i-shoutout muna yung mga nag-comment sa last video reaction natin. At Rowena Estorosos, LC Colleague Forever, shout out. At kay Alma, I love Elsie forever. At kay May Bulait Malana, I voted also Kalingap Edo. Hindi lang sa may ni-refer siya kay Kalingap Rob or sa Kalingap. I voted or choose him kasi tingin din ako sa sarili niyang channel kung paano siya. Kasi pag mag-scout, lahat sila deserving, but we need to choose the most. Congrats all of them. Yes, totoo po naman po yun. Talagang, hindi natin maiiwasan guys, no? Talagang merong angat, no? Pero syempre kung tatanungin guys, pare-pares lang naman talaga sila. Kasi ang pinaka-goal natin dito, yung pagtulong. No, yun ang pinaka-importante dito, yung pagtulong. Pero syempre, based naman sa paramihan at talaga namang sinisigaw ng marami,
no? At talagang syempre ako para sa akin talagang walang duda, no? Si Kalingap Edo o si Papa Eds, no? Hindi dahil isa sa mga favorite natin na re-react, no? Hindi po dahil doon. At nakita niyo naman guys kung ano yung itsura ng live upload ni Papa Eds. More on ano yung guys, more on charity talaga, no? Hindi niya hinahaluan. Pero last time nung sa Baguio hinahaluan niya na live nila, dalawa sila ni Beyonce, tinatambling niya. Pero hindi niya ginagawa yon. Pero syempre, alam naman natin ba't niya ginagawa yon, no? Kasi nga, in love na siya. At may something na sa kanilang dalawa. So obvious, di ba? At the same time, kung talagang simula pa nung guys, kung titignan yung mga thumbnail, mga upload ni Kalingap Edo, no? Ni Kalingap Edo, talagang hindi niya ginagamit yung love team para tumaas yung business niya. Pero kung tutusin, ako guys, comment ko to, kung gagamitin na ni Papa Eds yung kanyang love team, matataas ang views niya. Pero nakita niyo kung paano tumulong si Papa Eds. Ang ginagawa niya, yung mga kasamahan niyang mga bago lang, maliit ang views, no? Tinutulungan niya magkaroon ng content, no? Even sa live, tinutulungan niya. O, kita niyo, pag pumunta siya sa isang live, talagang ang dami nagpapalipad, ang dami nanonood. So, kumbaga si Papa Eds hindi lang siya scouter, no? Mabuti din siyang kaibigan at talagang charity vlogger. No, kung i-compare mo siya sa yung lalo kung i-compare mo guys yung mga ginagawa niya, no? Yung i-compare mo yung ginagawa niya, talagang napaka-amazing. At sabi ko kung si Beyonce lang i-topic niya, ay content niya, taas ng views niya guys. Maniwala kayo, pero hindi niya ginagawa 'yon. No, pero ngayon recently lang ginawa niya nag-live, tinamdale niya lang, no? Pero tuusin pwede naman niyang gawin 'yun eh. Dahil pinapayagan din naman siya ni Kalinga Prob, di ba? At shout kay Joji Meno. Good morning po, Edsy Forever. At love you both. At Alice Abubo, shout out po. Happy 11th monthsary. Pa nga pala. Happy 11th monthsary sa Edsy. At Ligarda, Nick daw. Ngayon lang po talaga na in love si Papa Eds ng totoo. No, totoo yan ako. Naniniwala ako ngayon lang talaga siya na in love. At akong madalas ka naka-follow kay Papa Eds, makikita mo yung difference. At lalo nga siyang kumukulit eh. At ngayon, napapatiktok na siya with Beyonce. Daisy Almario, shoutout po. At Esteban Aquino, hello po. Ano to? Steve Aquino, tama ba? Esteban Aquino, ayun. At Joanna Garrido, idol, nakangiti ako mamaya pagtulog ng dahil sa Edsy. Uy, salamat po. At kay Mama's Vlog, shoutout po Mama's Vlog. At Marites Balastero, shoutout po. At Tess Rodriguez, shoutout din po. Your number one best scouter, Kuya Edu. Yun. At Ruby Breza, Happy Motmot Edsy. At Bebet Lawan, shout po sa Mars fan Edsy. Di pa po ako nakamove on sa Kilig Gables. Ako din eh. At Lovely Zalera. Sir Mars, sa tuwing na mag-reaction kayo sa Edsy, lagi akong busy kaya reply na lang ako nakakapanood ng reaction. So okay lang po Ma'am Lovely, pero thanks so much po sa lahat ng mga sinasama yung video ko sa marathon at mga nag-replay, malaking bagay po yan. At Jonah Garrido, shoutout po. At magandang gabi idol, kung baliw solid Edsy Forever, the best ka talaga idol mag-reaction. Lalo sa Edsy, kasi natatawat ako sa reaction ng Facebook, nawawala pagod ko idol. Kasama ko idol na pinaytawag niya sa akin Kalingap. Oy, ingat po kayo dyan mama, Ma'am Jonah Garrido. At George Jimeno at Janet Simeon, sa shoutout po. At Daisy Almario at kay Linda Faustino, shoutout. At kay Efla de Torre Moca. Wow, love na talaga ni Baby Bian si Kuya Eds na sanay na laging magkasama sa Baguio. Hi! Pero alam niyo guys, totoo yun na sanay talaga siya. At shout kay Marilo Orozco. Good morning Sir Merzano. Ang paborito react na mababalo na naman kami. At Bianca de la Cruz, Sir Mers, pares na naman silang miss nila isa't isa. Ay, totoo yan. Kasi pag in love ka, mas naramdam mo yung miss. At Daisy Almario, shoutout po at kay Maricel Jenas. Wow, sweet ng maghabi and wifey. Ingat kayo lagi, God bless. At Bibian Santa Clara, pagkatapos kumanot kay Ma'am Nancy, kagabi natulog na ako, kaya reply na lang ako sa'yo. May trabaho kasi madaling araw, may karinderya po kami. Sige Ma'am Bibian. At Tess Rodriguez, you're the best love team, Edsy. Lang iba, we love you, Edsy. At tandaan nyo guys tayo sa Kalingap, no, let's support each other. Lahat ng love team, supportahan natin. Kung ayaw nyo manood, i-play nyo lang po. At least nakatulong tayo. Pero yung mga solid Kalingap, ay talagang sinusuportahan ng lahat. Pero normal lang naman, meron tayong mga kanya-kanyang bias, di ba? So normal lang naman yan guys, nagigets ko naman kaiba.
So dako na tayo guys, pakita ko lang sa inyo guys saglit yung ano yung survey o yung poll na ginawa ni Kalinga Prab. So anyway guys, ito na, punta na muna natin itong kay Kalinga Prab. As of ano guys, ito po yung updated ko no, as of November 25, 1 PM. Si Kalingap Edu po ay 67%, si Dr. Love ay may 4%, at Indiano Bicolano 12%, at si Andy Kayakap nakakuha ito ng 17%. So marami pang hindi nakakaboto. Sabi ni Ara Montezilo, Kalingap Edu may isang charity vlogger na may pusong magkaadili sa mga nangailangan lalo sa mga senior citizen, at Adam Lim Vlog, for me Kalingap Edu is the best scouter of the year. Si Kalingap Edu kasi is very humble, napakabait, masipag, matulungin, at higit sa lahat may pusong paglingap. Wala siyang kaarte-arte, mapabata man o matanda, pero lang ang pagmamalasakit niya sa kanila at tinuring niya sila nakapamilya. Totoo po yan, no? Kung may matanggap siyang blessing ay pinamahagi niya ito sa mga beneficiary niya at sa mga kasamahan niya, kaya deserve niya talaga ang Best Scouter Award. Yun, at ako agree ako sa mga comment guys, kaya boto-boto na kayo guys, no? Malaking bagay po yan na makapag-vote tayo. So ano yan guys, mamaya pwede magbago po yan. Ngayon puntahan na tayo guys, yung ito react natin itong ano ni Kuya Brooks, no? Pakinggan natin at tingnan natin guys yung kanyang interview with Papa Eds. Tara, let's bagets. Ito okay, dahil speaking of Sing, kamustahin natin ang kanilang relasyon. Anong meron kayo? Kita mo guys diretso agad si Kuya Brooks, ang ano niya, relasyon. Sana all. Sana all. Hanggang diretso relasyon, no? Di ba? Yan ang tanong, bira-bira. Ni Beyonce, sa hinaharap yung ngayon, anong maasahan ng supporters ng mga ka-EDSI? Siya ba'y malambing sa'yo? Ikaw din, ganun ka din ba sa Kuya Brooks, sabi ng aso, oo daw. Yung aso na yung sumagot, ano? Oo daw, ulitin natin. maasahan ng supporters ng mga ka-EDSI? Siya ba'y malambing sa'yo? Ikaw din, ganun ka din ba sa kanya? Malambing ka? Oo daw, sabi ng aso. Sa kanya kalingap, good morning, good morning, good morning! Kami po ay last day na po ngayon. Araw po ng last day. Merkulis, no? Kanyang wifey, okay. Ay, huwag ka doon, dito ka lang. Ayan, Kalingap Edu, good morning, Kalingap Edu, good morning. Kamusta ang iyong bakasyon sa Baguio na kasama? Ang ingay nung aso. Kakarning kita. Joke lang guys Ang ingay kasi. Kumarinig Para si J. Brad din. J. Brad peace Good vibes lang, good vibes Ingay-ingay kasi Kung may maingay naalala kita J. Brad. Excited yung aso sa atin. Mas excited pa yung aso kaysa sa atin, ano? Tama si Kalingap, si Kuya Val, nag-celebrate sa kanyang birthday na ilang araw na po tayo dito at ngayon po sa araw na ito ay tayo ay pauwi na. Oo. At kamusta naman kayong dalawa ni YP? Habi tawag sa'yo. Tapos ang tawag mo sa kanya, YP. Ayan, kamusta naman? Nag-enjoy ba kayong dalawa? Oo naman po bro. Naman dito kasi kahit pangalawang beses namin dito ay hindi pa rin. Nung dati kasi, nung mid-year, Sa tenga ng aso guys. Siya na. parang pa lang kami, parang kalingap years lang siya, wala pa siyang, hindi pa siya Beyonce. Ay, oo nga pala, natandaan ko yun last year, no? Hindi pa siya sa Beyonce na ganyan, na kapartner. Pa lang siya, parang angel pa nga lang. Ayun. Di pa rin kami nung ganun. Di pa ganun ka-close. And then, wala pa yung love team na yan. Wala pa. Oo nga, naalala ko yun. So ngayon, sa nangyari sa taong ito, napaka-viral yung dalawa, no? So maraming nakagusto sa una-una. Yung sa ugali mo din, napakabait mo, tahimik. Wala sila narinig sa'yo kung ano man yung mga issue, pero hindi mo sinasagot, hinahayaan mo lang. At kahit si Beyonce, ganun din, no? Tanging ngiti-ngiti lang, tatawa-tawa lang, pareho kayo ng stay. So,
Anong masasabi mo sa mga nagmamahal sa'yo? Like, Kalingap supporters, Maka Edsi, anong masasabi mo sa kanila? At ano ang sasabihin mo sa kanila? Yan, salamat po siyempre sa sa lahat ng supporters ng EDC sa buong mundo, hindi lang dito sa ating mundo. Grabe. Sa mga nakapunta natin. At ayan, dahil din po sa kanila talaga kung bakit kami sumikita. Hindi po sasabi natin dahil lang sa atin. Oy, grabe. Alam nyo guys, ito yung best answer kay Papa Eds. No, talagang ito guys, ito nagulat ako sa kanya. Inamin niya, ito, bihira ko marinig yung ganito, yung inaamin ito, na kasi hindi dahil sumikat sila hindi dahil lang kay Beyonce o di dahil sa kanya. Talagang sinabi niya rito dahil sa love team nila. No, talagang maganda yung sinabi ni Papa Eds dito, ulitin natin guys. Ito, manga ko sa kanya rito. Sa mga nakapunta natin. At ayan, dahil din po sa kanila talaga kung bakit kami sumikita. Hindi po sasabi natin dahil lang sa atin. O, di ba? Talagang sinabi niya rito, proud siya, no? Sumikat sila dahil kay Beyonce. Kumaga si Papa Eds, napaka yung mindset niya mataas, no? Dito sinabi niya, hindi lang dahil po sa akin, dahil sa kanya. At naniniwala ako doon guys, at totoo yun. Naniniwala ako. At ito napaka-humble ni Papa Eds. Dahil kung di tayo tatangkilikin kasi pabayaan sa kanya from hindi man ganun kadali magkaroon ng solid na supporter sa isang Totoo yun. sa isang love team at para makakuha ng ganyan dapat magustuhan ka talaga. Salamat po sir niya kasi Tsaka Papa Eds, hindi dahil nagustuhan ka din nila kasi may chemistry kayo ni Beyonce. Kasi minsan, nasa chemistry din kasi yan Pag hindi okay yung chemistry nyo, minsan parang din. No, hindi porket pinag-love team, biglang sisikat. No, hindi ganun po yung nangyayari dito sa social media. Kapag pinag-love team mo at may chemistry, yun, dun nagbo-boom talaga. Pero depende yan sa character ng isang tao, ng lalaki at ng babae. At yung magiging love team nila kung anong chemistry. So ang EDC kasi kaya nag-boom to sa mga sa mga viewers, especially sa mga senior citizen. Marami senior citizen gustong-gusto sila. Kasi talagang yung nila napaka-humble, napaka-organic, napaka-simple, makulit si Papa Eds, nandun pa yung point na nahihiya silang dalawa. So habang tumatagal, nakikita ng mga viewers na nade-develop. Kaya maraming na curious talaga at maraming humahanga sa kanila. At the same time, talagang mapagmahal sila sa mga fans nila, sa mga followers nila. So, yun yung maganda dito sa EDC, no? magustuhan ka talaga. Salamat po sir niya kasi kung wala po kayo talaga, wala po dito na pwede, wala pong video. Wala po kung di niyo po kami napagbigyan na mahalin. Yan. Thank you so much po sa inyo at sa walang sawang hanggang isang taon na po, halos na isang taon na yung love. Oo, matagal na. Grabe, Remo, isang taon na pala sila. Ang bilis, no? Isang taon na po. Isang taon na. Isang buwan lang. One anniversary na po. Grabe. Okay. Sobrang taon na. Kalingap Edo, alam naman namin, nakita ko mismo makapagsabi dahil madalas tayo nakikita, wala talagang masabi sa'yo. So, tahimik ka lang talaga. Ngayon, Alam ba, Kuya Brooks, wala kang masasabi. Wala akong masabi sa'yo, pero tahimik ka talaga. Kuya Brooks, komedyante. May sinabi ka naman kita, wala talagang Pero ang ibig sabihin na ni Kuya Brooks, talagang siya, taas ang kamay niya kay Papa Eds. Wala na siyang masabi kasi si Papa Eds kasi talagang kahit papaano, no, meron na siyang napatunayan dito sa Kalingap. Nakita at na marami nakakakilala sa kanya. Actually, natuwang ako sa kanya. Kung ito sasabi ko, di ba kanina, kung love team lang pag-uusapan, pwede niyang gamitin yung EDC. Mataas ang views niya, guys. Maniwala kayo. Kasi viral ang EDC din, no? Isa sa mga viral ang EDC. Aminin natin sa hindi. Viral talaga sila. Kaya nga iba, may binabash sila eh. Iba naiinggit. Pero sana tagilan po natin pag-iinggit kasi in the end, pare-pares lang naman silang mga sikat at mga viral. Pero balik tayo rito, guys. No, kahit viral si Beyonce, hindi niya ginamit 'yun sa channel niya. Manapa, ginamit niya yung EDC para makatulong sa ibang mga content creator. Na alam naman natin, kita mo noon, may lilit lang yung channel, lalo mga kasama niya ngayon. 'Di ba kita mo ngayon, no? Kung ano yung blessing na natatanggap ni Papa Eds, 'di ba?
natatanggap din nila. Tapos gumaganda pa yung channel, tumataas yung views. Kaya para sa akin talagang napakabait ni Papa Eds. Sabi ko nga sa inyo guys, hindi niya tinig advantage yun. No, ito lang recently talagang ginamit lang niya yung thumbnail ni Beyonce. Syempre sila na eh. Siyempre opinion ko lang yung guys ha. Opinion ko lang yun. Pero syempre talagang makikita mo at napaka-obvious. Dati talagang hindi niya ginagamit, di ba? Ngayon ginagamit niya na yung thumbnail tapos madalas hinahanap niya si Beyonce sa live niya. So talagang laki ng changes. Ang masabi sa'yo. So, tahimik ka lang talaga. Ngayon, ano naman ang masasabi mo sa mga tumutulong sa inyo about doon sa mga financial o ano mo yung mga tinutulong doon sa mga pangangailangan ng karamihan, no? So, pinibigyan kayo ng pagkakataon, lalo na sa mga pinupuntahan nyo, i-scout nyo at tinutulungan yung mga beneficiaries nyo at saka nagbigay pa kayo ng mga feeding program. Ano masasabi mo sa mga sponsor sa EDSI? Grabe po, sobrang pagmamahal nila sa amin nila Beyonce. Hindi Oo, lang po totoo sa amin dalawa ng pati sa Kalingap, Dahil yan, kagaya nitong mga paglalabas natin sa iba-ibang lugar, kagaya ng Baguio. Yung iba po, sponsor ko halos. Minsan nga halos wala nang gastos eh. Grabe, Hindi no? na ako nalabas ng sarili kong pera karaniwan sa mga Grabe, no? karaniwang lakad. Kasi yung iba gusto na talaga, nagbo-volunteer magbigay ng pang-allowance, ganyan. Oh, Salamat. di ba narinig nyo guys, yung mga nagbibigay sa akin, nagbo-volunteer. Hindi na pinilit yun ah. Baka sabihin pinipilit ah. Di ba inggit lang ng mga pupuna dyan. Pero naman guys volunteer. Pag nag-volunteer ka, nag-donate ka, syempre, galing sa puso yun. May nag-volunteer ba na napipilitan? Not unless gusto mo lang magpasikat. Pwedeng ganun guys. No, pero maganda dito kay Papa Eds, talaga yung mga sponsor nila, nagbibigay mula sa puso, hindi mula sa uso. Ano kasi sa uso eh. Nagbibigay para syempre ma-shoutout, magpapansin, laging sikat. Normal yan guys, kahit naman saan may ganun. Pero syempre, mas marami pa rin talaga at napaka-solid ng mga sponsor ng EDSI, no? Tuloy natin. Sa inyo kasi nababawasan nyo natin yung mga pang-ayuda ko na lang sana dapat. At dito ilalaan, yun. Nas na itutulong pa natin. Saka yung sa iba pa po, Oo nga. sa mga pakain, Oo nga. libre lahat. Walas wala talaga eh. Wala masabi talaga. Sobrang nila, grabe. sobrang bait. Mabait Hindi oh. lang po talaga, kahit hindi lang sa akin, yung mga supporter ng NC, ng iba pang love team. Talagang sakop lahat ng Kaya minsan nadadamay pa ibang mga tao. Salamat po. Totoo yun. Oo, talaga. Kasi last time, Papa Eds, narinig ko din sa mga nag-comment. May mga nagko-comment sa live ko. Sinasabi nila na yung mga sponsor ng EDSI, nagbibigay nila at yung bigay nilang pakain, nadadamay pati yung ibang mga love team. Kumbaga, nililibre din nila. So, ganun. Totoo naman yung guys, lalo sa Palawan. Halos lahat naman ganun, no? So, kumbaga parang, eto guys, hindi dahil sa paghahambog. No, at totoo naman yung sinasabi ni Papa Eds, may mga nagbibigay, nadadamay pati ibang mga content creator, yung mga ibang partners sa Kalingap. So, nakita niyo kung gaano kabait yung mga sponsor ng EDSI din. Lahat naman sila mababait, maraming mga mababait pa rin, no, ng mga sponsor ng EDSI. Tuloy natin, guys. Dahil ayos lang po yun sa akin tulungan nyo rin yung iba kasi Tama yun. sobrang yan. Salamat po. Ayan po si Tama guys, sabi niya, okay lang itulong niyo sa iba kasi sobra-sobra na. Tama naman. Eds, talaga namang very, very humble po talaga. So, Oo, totoo yan, Kuya Brooks, humble talaga. Talagang mapapasana all kay Papa. Isang bait na. Sana all. Ganun guys. hindi po kayo nagsisisi at hindi po kayo nagkamali sa pag-suporta sa EDSI po. At Walang tapon, Kuya Brooks. Talagang walang tapon yan. Walang sisihan dyan. lalo na po ang leading man natin na po si Eds. So, ako po, napapasalamat din po sa inyo sa mga suporta sa kanila, no? At sa buong Kalingap, lalo na po kay Kuya Bal, Santos Matubang po, no? So, Eds, sa totoo lang, Sa totoo lang. iba ang karisma mo. Iba ang karisma mo. Talagang word na ginamit mo, charisma. Totoo naman yan, Kuya Brooks. May pangmasa din kasi yung dating ni Papa Eds eh. So, sa dami-daming love team sa Kalingap, sa panguna ni Director Arab, no? Yung pinsan buo mo. Pero, sa totoo lang, iba yung kanya-kanyang karisma yun eh, di ba? So, wala naman tayong ibig sabihin na
pinapaboran, no? Basta pantay-pantay tayo. Lalo na ako, hindi tayo iba sa matubang. Kumbaga, ang akin namang puso ay nasa gitna lang ako. Wala akong, halimbawa, si Kalingap Dan, anak ko, paborito ko. Hindi tayo ganun. Nasa gitna ako. Basta suporta lahat. Yan po si Kuya Brooks. At sa totoo lang, Sa totoo lang. Kalingap, Word for the day, sa totoo lang. Pretty Kuya Brooks, eh. bakit ganun, ano? Oh. Bakit ganun? Oh. Hindi natin maiwasan. Ba talaga, minsan may mga nagmamahal sa'yo pag mayroong nababasa silang mga hindi maganda about sa yung dalawa. So sila ay napapaiyak at talaga namang nalulungkot sila. Ano ang masasabi mo sa kanila? Ha? Buwas tungkol sa Anthony Plaza. Meron kang nabasang below the belt. At ang mga sumusuporta sa EDSA, talaga namang sila po ay nalungkot at napaiyak sila. Kapag may nambabash kay Papa Eds daw, ibig sabihin ni Kuya Brooks, kapag may nambabash kay Papa Eds, umiiyak yung mga supporters. Ngayon, ano masasabi ni Papa Eds sa mga ganong supporters? Masasabi ko, wag kayong umiyak. Sabi ko nga, pinaliwanag ko, parang sa 3 points yan. Pagtira ni Papa Eds sa anibiyansi ng bola, relax na. Pasok na sa banga yun. Yung mga basya, pabayaan nyo. Blessing din yan. Pabayaan nyo sila, guys. Tuloy natin. Sa mga nakabasa nila, sa mga hindi magandang komento tungkol sa yung dalawa ni Beyonce. Ano masasabi mo sa mga taong gano'n na masyado silang Damdam sa mga yung pag comment sila about sa yung dalawa, so hindi na maganda, ano masasabi mo? Sa akin lang, pasensya na po kasi minsan may mga ganun talagang times na di mo maiwasan, makasakit ng kahit di mo naman ini-expect masaktan yung mga supporters kasi may kanya-kanya naman tayong yung mga minsan iniisip nila na parang yung biroan natin, parang lang, sa kanila sobrang severe na hindi na biro sa kanila. Minsan hindi nila maintindihan yung biro at saka yung pagiging seryoso minsan sa natin. Parang yung kay Kuya David, 'di ba? Last time biro lang naman talaga yung guys eh. Kaya lang dinagets ng iba. Yung iba naman pinalaki pa. Yeah, pero ganun yun eh. Minsan pag sila kasi guys, sila kasi matagal sila magkakasama eh. No, kung minsan pag brutal na kwentuhan, baka pag sineryoso mo, 'di ba? Pero sila kasi magkakaibigan. Kahit medyo foul yung sinasabi, yan alam mong biruan, 'di ba? Ganun naman guys eh. Pero kaya minsan kapag nanonood ka, always observant din sa mga sinasabi nila. Sino yung kausap nila, bakit nila sinabi yun. So dapat ko consider mo din yun. At saka yung pagiging seryoso minsan sa natin, sa lakad. Pag seryoso talaga, pag focus talaga, alam ko yung pero pagka biruan, talagang minsan talaga ako kung anong salita. Di ako minsan Minsan, hindi mo na. Minsan ako mapreno sa Minsan, hindi may iwasan. Totoo naman yan. Tsaka pag nag-live si Papa S, kapag may medyo mga toxic, binabara talaga niya sa live eh. Ganun si Papa S. Diba? Naman yun. Kasi, lalo na po kasi maraming camera nakatutok. Marami. Mahirap mag-filter ng mga sasabihin mo na mahirap. talagang malinis. Minsan ang problema Papa S, kukunin lang yung clip, papasamain na. Ganun yung iba eh. Kaya dumadami yung fake news eh. Puputo gusto ang kukunin lang nila yung alam nilang gusto nilang marinig at pwede na lang siraan. Pero yung buong video hindi na ipi-play. Eh yung iba naman masyadong mapaniwala. Napanood din konting clip, di ba? Pero dapat panoorin mo ng buo. Kasi yun ang ko. Sana maging tayo, malawak ang pangunawa ng mga manonood. Kasi ganun po talaga, mahirap maiwasan kung lahat sa atin nakafocus ang mga camera at saka At siyempre, si Benzi naman po at saka okay naman po kanya, wala naman pong problema. At saka kung masusolusyonan po naman po namin yan. Hindi naman po ako papabayaan na, ganito, palaking pa na, baka lumaki pa ito, pinapabayaan. Tama. At yan, kagaya ng iba, yung sa singsing na nakakalimutan lang, kagaya po ngayon, hindi ko dala. Bakit di mo dala yung singsing? Nakalimutan ko. Pagligo ko po, nalimutan ko sa nailapag ko. Kasi Wait mo, nakalimutan pala. Sige, pangunahan ko na yung mga
mga Okay, Brooks, pagsabihan mo. comment ninyo. So, ibig sabihin po, wala pong Yung issue nilang malaki. Ganun. wag yung walang issue ha. Nakalimutan lang niyo. Siyempre, hindi naman tayo perfectong tao, Tama. lalo na si Eds, no? So, wala mang masamang tinapay kung naiwan dahil talaga namang minsan nga kahit naman sino naiiwan talaga yung isang bagay na mahalaga na pinaka-importante yung mandala mo sa isang lugar kung saan malayo nga. Pagdating mo dun sa lugar yan, wala pala yung pinaka gusto lang makita kaya nung sing-sing na yan. Ayan. Saka ano, tandaan nyo guys, mga viewers natin, ang tao may sakit na kalimot. Pinaka number one, isa sa mga sakit ng tao, lahat ng tao, ano lahi mo, kahit alien ka pa. No, tandaan nyo guys, lahat tayo may sakit na kalimot. Sino tataas ang kamay dito hindi nakakalimot? Buhusan ka ng malamig na tubig sa muka. Ano lang, wag namang ipokrito. Magpakatotoo lang. Di ba lahat tayo nakakalimot? Minsan nga nasaan yun? Nakita mo may salamin ka. Sabi ng tatay ko, nakita yung salamin yan. Saan salamin ka? Sino kumuha? Sagot tayo, nasa ulo mo. Yun na pala sa ulo yung nakasabit. Ayaw, sorry. Sabi, joke lang. Joke, nagalit ka sa amin. Tapos nakalimutan mo na sa ulo mo nilagay. So, normal ganun. Lahat tayo nakakalimot. No? Kahit ako, nakakalimot nga ako. No? Hindi naman ako, utak ko, medyo palyado na rin. Pero sana yung mga masyadong materialist, kasi lang nyo guys, inuulit ko, that's only a material thing. No? That's a symbol, no? Symbol lang yan sa taong nagmamahalan, pero hindi yan ang pinaka-primary. Ang pinaka-primary pa rin kung paano nila ipakita sa tao, paano sila magmahalan. 'Di ba? At kung magtampuan man sila, that's still a part of our life at part yan ng relationship. Yung mga tampo-tampuhan. Naku, tatampalin ko taga pag sinabing hindi siya nagtatampo. Saka yun sinasabi hindi siya nakakalimot. Di ba? Ikaw nga nakakalimot kasi Papa Eds pa kaya. Ang malaga hindi niya nakalimutan nag-I love you si Papa Eds at syempre hinalikan niya si Beyonce. Syempre niregaluhan din siya ng brief ni Beyonce. Di ba? Kaya sana wag kayong mag-overthink guys. Mahal ko kayo pero syempre wag niyo sirain din yung sarili niyo. Balo tayo pero matino tayo. No, tuloy natin, no? Gusto lang makita kaya nung sing-sing na yan. Ayan. So, ito dahil speaking of sing-sing, kamustahin natin ang kanilang relasyon. Anong meron kayo ni Beyonce sa hinaharap yung ngayon? Anong maasahan ng support Hinaharap agad ng tanong, ano yan? ng mga ka-EDSI? Sa ngayon po parang parang getting to know parang mas medyo mas pero mas parang medyo mas naging close kami ngayon. Hindi kagaya So, getting to know pa lang kayo ngayon. Pero sinabi niya mas, no? Gumamit siya ng word na superlative degree, mas. Mas close, no? Pero, yun din ang dating yan Pag sinabi mong mas close, sobrang close na kayo, lumalabas MU na kayo. Ano ibig sabihin, Sir Marzano? Mag-uyap. Hindi, mutual understanding. Pero lumalabas guys, no? Para sa akin, MU yun. Meron na silang mutual understanding sa isa't isa. Diba ano? Anten? mas medyo mas pero mas parang medyo mas naging close kami ngayon. Hindi kagaya ng dati talagang sobrang tayo ang hirap yung Oo. hirap parang Meron pang naiilang pa siya, Papa Eds. parang malaman kung anong naisip niya dati. Mas magiging medyo mas madali na siyang kausap. Hindi kagaya dati. Pero mas palagi na siyang nakikipag malimbawa kagaya ng makahatid, ganyan. Pagka sa mas laging kakaroon ng time kami. Ngayon pag matapos kami sa shooting na adversary, ganyan, nahatid-hatid tayo. Oh, Nabibigyan grabe yun Getting to know, pero naghahatid-hatid na. Malupit to guys, ulitin natin. Ngayon pag matapos kami sa shooting na
anniversary, yun yun, hati-hati tayo. Natin. Bibigyan tayo ng time para mas, Oh. ano siya, makausap na mas matagal. No? Ayun. So sabi niya rito, naghahatid-hatid siya kay Beyonce. At yung point na yon, yung pagkakataon na yon, mas nagkakaroon siya ng time para makausap si Beyonce. Pero ang tanong, anong klaseng kausap? Then, didikit mo sinabi niyang getting to know daw. So, bahala na kayo guys. So, lumalabas kapag sa loob ng sasakyan, sa kanilang dalawa na lang yung guys. Kasi mas madaling makipag-usap sa loob ng sasakyan na kayong dalawa lang. Kita niyo yun? Ang saya, ulitin natin. Nagbibigyan tayo ng time para mas, ano siya, makausap na mas matagal. No? Oh. Ayun. Siyempre marami din gustong malaman o maitanong ko ito. So, ano ang gusto mo kay Beyonce sa ugali niya? Ay, Ano siya, sweet. family oriented siya, magandang ano. At saka, ano, talagang, ano siya, Malabing. honest siya, ano, Honest. Hindi siya, yung talagang sasabihin niya, yun talaga yun, yun ang talaga yun. Hindi siya na sinungaling na tao. Oh, kita nyo yan ah. Kaya yung joke-joke nila. Yung aniniwala doon. Siyempre, iba nagko-comment. Saan ba't nag-joke? Natural. Nagjo-joke yung para malesen lang yung serious, yung pagiging seryoso. Di ba minsan, seryoso naman yung sinasabi mo, kailang baka kasi mapagkamalian ng iba. Kaya minsan, ay, joke lang yun ah. Pero ang totoo nun, di ba? Totoo naman talaga, half meant, no? Pero, di ba, narinig yung sabi ni Papa Eds, hindi sinungaling na tao si Beyonce. At naniniwala ako dun, guys. No? Kaya marami nagmamahal kay Beyonce. Isa pa yan sa mga karakter nilang dalawa na kung bakit marami mga, mga viewers and supporters. Tama ba ako? May tama ako. Please comment down below guys ha. Diba? Totoo yun. Kaya yun ang maganda kapag So, yun, no? masarap sa ano. Okay. Wow. So, Guys, taga bago maputol yung mga pa rin sa singsing Maayos kayo. Ako, sinagot na ni Papa Eds. Nakalimutan, okay? siya ba'y malambing sa'yo? Naman! Hindi mo masyado. Pag kayo magkasama, like halimbawa yung lambing, ibig ko sabihin yung bang mamaalalahanin sa'yo. Kasi may iba't ibang klase ng lambing Baka naisip ni Papa Eds yung madikit, no? Siyempre, bawal pa yung guys, Pero yung point dito pala, yung parang malambing, ng kanta, tuwing gabi, nagme-message sa kanya. So, ganun naman ang sweetness. Iba-iba yung klase ng sweetness. At halimbawa, kumain ka na ba or sabay tayo kumain? Nangyayari ba yun? Oo! Oo, naano naman. Ayun. Naano naman siya pagka Ayun. pagka pag may lakad, may Ayun. So, nangyayari talaga. So, ibig sabihin, yung tanong ni Kuya Brooks, nangyayari talaga to, guys. Ibig sabihin, nangyayari na oy, kumain ka na ba? Tayo. Parang ganun yung ibig sabihin dito, guys. Ito yung lambing at ginagawa ni Beyonce tsaka ni Papa Eds. Or ginagawa ni Beyonce sa kanya. Kasi, ginagawa daw nila yon tuwing umaalis sila. So, lumalabas, ginagawa nila yon tuwing umaalis sila at inahatid niya si Beyonce. Diba guys, ganun yun. Ayun yung point dun Tuloy natin. Okay ba tayong ganito? Wow. Okay, ganito. Okay, galing, ano? So, ikaw naman, no? Asay ko naman na itanungin to. Ikaw din, ganun ka din ba sa kanya? Malambing ka din ba sa kanya? Yung bang, ingat ka, parang malalahanin ka rin ba sa kanya? Oo naman, di na ako masalita. O yun nga Hindi ka na masalitaan. Oo nga Aggressive ko. Oo. Nandyan, lagi. Nandyan. Galing mo. Hindi ko matadadalhin kung wala nga dalhin Pakita mo nga yan. Ito. O yan. Ano yan, Ay, ano yan? grabe. O, ito lang example, no? Kasi nakarang pagbisita namin, Ang lambot pala. Ano pangalan yan? Ay, dinadala niya. Ang cute. Si Butchok, di ba? butchog yan. Si Butchug pala. O, kita mo ha, naalala niya si Beyonce, ang kanyang Kasi nung nakarang po, wifey. first visit, tumba kami lahat sa Gumaka. So, Ang lambot. So, yun ang kanyang Ang sama nung mangyayari ko, di na mangyayari yung kaya. Oo. Ay, grabe si Papa Ed.
Sa gumaka pala, pa siguro sabay break, maano yung baka may nag-bump o so break, no? Walang unan. Masakit yung lakas ng impact. So dito nagulat ako talagang nagkaroon sila dahil kaya pala lumabas si Butchog, no? Si Butchog na stop toys. Grabe, laking bagay ni Butchog sa Etsy, Malaking bagay. Oh, wow. So, ibig sabihin, kung saan sa ngayon, Tagal lang po. kung saan sa ngayon, sasakay, iwan mo sa kanya. Oo naman. Ay, okay, no? Wow, galing. Si Butchok. Si Butchok. Ayan po, no, si Butchok po. Bakit ng ulo niya? Talaga namang, So bakit daw ulo ni Beyonce nung after nung gumaka? Siguro may nangyari, hindi natin alam. Ayan, no? doon pa lang po yung kanyang pag-alala, no? Dahil mahaba biyahe. So, tama, doon nga siya sa gilid. Doon sa banda, sa gilid ako po. Pero tingin ko sa Fortuner pumasa kaya. Ay, nga pala. Kasi doon, nandun ka. Baka maluwag doon. Maluwag pa man. Oo, doon pa rin kayo. Oo nga pala, sorry. Adi, kaya pala dito sumakay, nandito sa ano. Hindi, sinama ko si Angel sa malungkot siya. Di pag doon at di mo kami. Si Angel, oo. Kala Kuya Bal eh. Nahiya pala. Ibig ko sabihin, di ba, kailan lang sumakay dito pag Bait dito? ni Beyonce, ni Papa Eds, no? Sinamahan daw niya si Angel, no? Talagang to si Papa Eds, no? Napaka-supportive. Tayo sa around Baguio. Hindi lang kay Beyonce, guys, even sa kala Angel at sa ibang mga kalinga parties. Ganun siya, guys. Totoo, para sa akin, guys, inonomini ko to sa best na na vlogger, Kasi halos lahat tinutulungan niya, guys, hindi niya inuuna yung sarili niya. Sabi ko nga sa inyo, yung mga vlogger na maliliit na kasamahan niya, tinutulungan niya, binibigyan niya ng content. Sumisikat din. At the same time, eto naman, sinasamahan niya si Angel, At marami pang iba, guys, Talagang napapahanga ako. At para sa akin, kung mananalo si Papa Eds na Scouter of the Year nominees, para sa akin deserve niya yun, guys. Di ba? Doon pa rin ba? Alam naman siya na. Papala naman siya. Kasi andito yung mga Mga barkada niya. Mas makaka. Oo, tama ka dyan. Kasi ay doon naman matatanda kami doon eh. O ngayon, so pag baba natin, doon na siya sa Fortuner. Kasama mo na siya, katabi mo na siya. Ayun, no? Gusto niya dito. Doon na magkakasama. Maraming gusto ay magkakatabi kayo. Tapos meron naman diyang Paborito din ang Kuya Bal eh. Pag nag- Si Butchog? Kuya Bal. Mahilig sila. Ang lambot, ang sarap. Ayun, no? Ang Dalan na yan, saka ano. Saan galing yan? Para malaman na ba? Ayun, no? Sa diet. Binili niya sa diet. Dahil, Wiping. ay si YP. Para, Binili niya sa diet para kay Beyonce. Yun nga, kasi nga pag sumasakay, walang una, nag-i-impact, Sorry natin. YP. Ayan, sige. Salamat, Edo. Salamat, Kuya Ed, sa pinagbigyan mo ako. At ito, no? Salamat sa lahat ng mga pinag-usapan natin. Ayan, mga kalingap. Lalo po natin suportahan. At hihigit pa din, mag-isang taon na. Mag-isang taon na. Mga isang taon pa na po. Mag-isang taon pa. Kahit kailan, kahit ilan o ilang taon, basta nakapag-enjoy at nakabawas ng stress sa inyo. Tsaka na alam nyo, guys, ang napansin ko pa kay Papa Eds, talagang mahal niya talaga si Beyonce. Pero inyo yung Butchog, meron pang lalagyan. Nilagay niya sa makikita mo si Butchog, nilagay niya sa lalagyan. Yung tipong di maalikabukan. Talagang ingat na ingat siya dun sa teddy bear. Kung mahal niya ganun niya kamahal si Beyonce. Ultimo yung yung makikita nyo rito si Butchog, may cover pa. Talagang love na love niya si Beyonce, guys. Syempre ayaw niya madumihan si Butchog. Gusto niya malinis siyang pag ginamit ni Beyonce, di ba? Kaya ganun. Kaya sabi ko nga, wala lang sing-sing. Di naman pamantayan Yung kung mapapanood nyo na ito, tsaka yung pagiging caring, napaka-sweet niya kay Beyonce. Para sa akin to, guys, napaka-sweet niya. Binigyan niya ng stop toys para magamit, para hindi mag-bump sa loob ng sasakyan. At the same time, minayakap yun. Yung matindi doon, niyayakap yung teddy bear, Tuloy natin. Grabe to, At tuloy-tuloy po ang ating suporta sa Kalingap. Lalo po sa mga love team ng... Nakita nyo, guys, nilalagay niya sa loob ng bag. Nakita nyo ba ito pasasya na? Nakikita nyo, ayan, ganun siya ka-caring kay Papa, eto niya, may bag, si Butchok. Suporta sa Kalingap. Lalo po sa mga love team ng... Nilalagay niya kasi parang di madumihan. Gawa ni... Para pag ginamit ni Beyonce, malinis. Rob, no? So, hi, hello. Sige ba, kayo na. Thank you po, Edo. Thank you na pagbigyan mo ako ng ilang minuto. Nasa bag, Thank you, bye-bye. Ayan po.
Sa labas na tayo mag-almusal malamang. Bait ni Ido, grabe, wala akong masabi. O, binala niya ng ano, lalagyan si Butchog, oh. Grabe talaga, no? Talagang in love yan, Kuya Brooks. Saka alam nyo guys sa akin, pwede nga to ano eh. Ano, baka pwede gumawa si ay kailan baka magtampo-tampo, wag na, ayoko na. Pero para sa akin guys, no, kung may nominees man at talagang merong award na ibibigay kay Papa Eds, para sa akin si Papa Eds ang boboto ko. Hindi mo pagkamali guys, lahat sila magagaling, lahat sila mapasisipag, lahat sila maayos, lahat sila guys. Kaya nga lang, syempre guys, di natin may iwasan, meron talagang aangat. Malay natin, yung mga paborito nyo, mga fina-follow, ay sila naman next year, di ba? So, basta tayo, sports lang. Love natin lahat sila. Ang pinaka-primary, back to basic, ang pinaka-malaga sa lahat, lahat tayo ay iniisip natin ang kabutihan ng ibang tao. 'Di ba? Na ginagawa ni Papa Eds, hindi niya iniisip sarili niya, iniisip niya pa rin ang kabutihan ng iba kaysa sa kanya. Yeah, anyway guys, please comment down below at let me know guys at sana po ipakishare nyo po itong ating reaction video at congratulations, sana tumaas pa at abangan natin guys yung Scouter of the nominees, Papa Eds. At the same time, sana yung mga ano dyan yung mga iyakin, lalo sa Sing Sing, nasagot na at nakalimutan lang ni Papa Eds. Anyway guys, this is Marzano again, samahan nyo dito guys sa aking next video reaction at lagi nyo tatandaan, ang taong bitter ay walang forever and to God be the glory guys. Bye bye po. Alright. Alam ko na bata ka pa pero ramdam ko rin may tibok sa puso mo parang hangin na malalim. Di pa tayo pwede, ito ang tamang oras. Pero sa isip ko ang feelings mo di basta nawawaldas. Huwag ka magmadali kahit gusto ko rin magkasama magkaakbay pero di pa natin maangkin. May oras na para dito basta't huwag na tumigil. Maghihintay ako hanggang tamang panahon, siguradong may silbi. Maghihintay ako kahit gaano katagal, sapagkat sa puso ko ikaw ang siyang mahal. Kahit na alam ko di pa tayo para dito, hihintayin kita hanggang maging tayo. Nararamdaman ko, oo, di pa pwede ngayon, pero alam kong tayo sa dulo ng panahon. Maghihintay ako, di kita bibitawan. Pangako, ako'y nandyan kahit na magkalayo man. Sige, hintay lang tayo, ako rin di bibitaw. Kahit nasa ngayon magkalayo, di masilayan ng araw. Tiwala lang, darating din ang tamang oras. Tayo na ang magkasama, walang ibang sagabal. Sa ngayon, chill lang tayo, hawak ang damdamin. Alam ko di mawawala yung pagmamahal mo sa akin. Sa paglipas ng oras, ikaw pa rin ang akin. Darating ang araw, walang maghahadlang sa atin. Maghihintay ako kahit gaano katagal, sapagkat sa puso ko ikaw ang siyang mahal. Kahit na alam ko di pa tayo para dito, hihintayin kita hanggang maging tayo. Kahit gaano katagal, di ako bibigtaw. Hawak ang pangako mo, kahit malayo pa ang araw. Sa bawat minuto't segundo, ikaw ang nasa isip. Basta maghintay ka lang, ako'y nandito. Di bibitaw kahit saglit, magkikita rin tayo sa tamang panahon. Kahit ngayon ay puro hintay at pag-asa sa kahapon. Pag dumating na ang tamang oras, di ko pakakawalan. Tayo na ang magkasama hanggang dulo, walang iwanan. Maghihintay ako, pangako ko sa'yo, sapagkat sa puso ko ikaw lang ang totoo. Hanggang sa dumating ang tamang panahon, ako'y nandito, maghihintay ng walang pag-aalinlangan. Maghihintay